Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joel S. Adaptar. Title, Korte Suprema, planong paimbestigahan ng ombudsman baka may under the table na nangyari. Grabe, no? Naglabas ng matapang at direktang pahayag si Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa desisyon ng Supreme Court na ideklara ang impeachment case laban kay Sara Duterte bilang unconstitutional. By the way, I'm not sure kung totoong pahayag ito ni Boying Rimulya. Binabasa ko lang itong post na ito. I hope na totoo. Kung fake news, sorry na lang. So, pagpalagay na lang natin na totoong binanggit niya ito. Anya, sabi ni Rimulya, may mga seryosong katanungan na kailangang masagot kung paano at bakit nauwi sa ganitong ruling ang Korte Suprema. Paiimbestigahan natin yan kung may under the table na nangyari, diin ng ombudsman, na nagpapakita ng kanyang pangamba sa posibilidad ng irregularidad. Okay. Nilinaw ni Rimulya na ang planong investigasyon ay hindi isang pang-atake sa hudikatura, kundi bahagi ng tungkulin ng kanyang tanggapan na tiyakin na walang katiwalian sa kahit anong sangay ng gobyerno. Ayon sa kanya, kapag may aligasyon ng bahid ng anomalya, obligasyon ng ombudsman na magsiyasat kahit pa ang nasasangkot ay kabilang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Wow naman! Ang galing! So, well, trabaho nga ng ombudsman ang mag-imbestiga sa mga hinihinala na may bahid ng katiwalian. Trabaho niya yan. Di sige, imbestigahan niya ang Supreme Court Justices. Hindi ba ito pag-atake sa judiciary? Sabi niya, hindi. Kaya lang, the fact na pinaghinalaan mo na yung 15 justices baka na under the table. Hindi ba, ito tanong ko lang hindi ba, na yun? You are casting doubt on the integrity of the 15 Supreme Court Justices? Anyway, good luck sa investigasyong ito ng Ombudsman. Ang dami niya nang iniimbestigahan, pati Supreme Court Justices, iimbestigahan pa. Kumusta naman? Ito, tanong lang ito. Kumusta naman ang investigasyon nyo sa flood control? Kumusta yung pangako nyo noon? Na December 15, may makukulong ng big fish. Sino bang unang nangako niyan? Ang maalala ko lang, ito si Vince Dizon ng DPWH. Sinigundahan itong si Boying Rimulya, sinigundahan ng kanyang kapatid John Vic Rimulya, sinigundahan din ng Pangulo. December 15, walang nakulong. Bago magpasko, walang nakulong. Bago nyo mag-New Year, walang nakulong. Ngayon, anong Pebrero na? Well, may napakulong nga sila, si ex-senator Revilla naman na itinuturing ng iba, ang karamihan na small fees lang siya. Hindi siya yung So, ito sana ang pagtuunan ng pansin ng ombudsman dahil klaro ang panluloko nila sa taong bayan. Bilyones o trilyones pa ang nilostay nila. Nasaan na ang investigasyon? Bakit pag initan pa nila, although ulitin ko, trabaho niya talaga yun. Kaya lang ako, bilang isang citizen, nagtataka lang ako. Opinion ko lang ito.
Mataas ang respeto ko sa 15 Supreme Court Justices. Dahil ang nakikita ko sa kanila, ang kanilang inuuna ang hustisya, ang kapakanan ng taong bayan. Kaya tignan nyo yung desisyon nila sa itong desisyon sa PhilHealth. Pinabalik nila, unconstitutional yan. Oh. Dito kay BP Sara, naniniwala ko na wala silang pinapaboran. Hindi sila pro Duterte, pro Marcos, wala. Tinitignan lang nila ano yung patas na interpretasyon ng konstitusyon. Kaya ako, bilang isang mamamayang Pilipino, natutuwa ako at meron pa tayong 15 Supreme Court Justices na puno ng integridad sa aking pananaw. Kung ang pananaw ng ombudsman, baka may under the table, di, pagbigyan natin. Imbestigahan. Sige, simulan ninyo. Imbestigahan. Total, trabaho nga niya naman niya. Kaya lang, pag imbestigahan niya, hanggang imbestigasyon lang. Dahil walang kapangyarihan ang ombudsman na kasuhan ang mga impeachable officials kagaya ng mga Supreme Court Justices. Maliban lang kung matotoo yung may mga nagbabala kasi na pwedeng kasuhan ang mga Supreme Court Justices. Pwede silang i-impeach. Yes, alam nila yan. Impeachable official sila. Kaya lang, magdesisyon sila according to their conscience kung ano yung alam nilang tamang interpretasyon sa konstitusyon. Isa lang ang interpreter ng konstitusyon na nakalagay sa konstitusyon. Sila lang, yung 15 lang. Hindi yung mga retired na Supreme Court Justices. Kasi ang ating magaling na Senate President, ang isinasite niya palagi, yung mga opinion ng mga nag-retire na, wala na yun, retired na yun. Ang counted ngayon, ang masusunod, yung husga ng nakaupong 15 Supreme Court Justices. Kaya, sana, igalang, respetuhin na lang ang desisyon ng Supreme Court Justices. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito.